sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagtataka lang ako. Wala man tumutulong sa'yo. Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming tao ang isinasalalay ang kaligayahan sa kanilang minamahal. Ito raw ay natural. Subalit papaano kung mawala ang minamahal? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Alisa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Alisa, narito na tayo sa park. Ano bang good news ang sasabihin mo sa akin? Fernan, magiging tatay ka na. Ano? Oo, magkakababy na tayo. Kaya dapat tuparin mo na yung sinabi mo sa akin, ha? Pakasal na tayo. Oo, sige. Bakit? Ha? Parang hindi ka masaya. Ayaw mo ba na magka-baby na tayo? Hindi nagulat lang ako. Masaya ako. Tamo nakangiti ako. Ako rin, Fernan. At tiyak na matutuwa rin ang anak kong si Cheche pag nalaman na magkakaroon na siya ng baby brother. Wish niya kasi yun kahit nung buhay pa ang papa niya. Ganun ba? Oo, para daw may kalaro siya. Kailan tayo magsasabi kina Inay at Itay para sa ating kasal? Alisa! Uy! Sabi ko kakain na tayo. Opo. Sige po, Nay. Mauna na po kayo. Gusto pa po ako Sabi bakit? Kumain ka ba sa pabrika bago ka umuwi? Opo. Wala, sige. Kakain na kami. Sumunod ka na lang pag nagutom ka, ha? Opo. Bakit ganun? Bakit hindi na ako dinadalaw o tinetext o tinatawagan man lang ni Fernan? Hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Ano bang nangyari doon? Mabuti pa. Puntahan ko siya sa tinutuluyan niya bukas. Kailangan magkausap kami. Ayoko mahalata itong tiyan ko at hindi pa kami kasal. Mapapahiya kaming lahat. Alisa, anak. May problema ka ba? Itay, Napapansin kasi namin ng tatay mo na lagi kang malungkot. Ay, Walang ganang magtrabaho. Minsan nga nakita ka pa ni Cheche na umiiyak. Bakit ba, anak? Itay, oh. Tungkol ba sa iyong nobyo? Ilang linggo na naming napapansing hindi siya pumapasyal dito. Tay, inalikuran niya po ako. Ano? Kami na nga aming magiging anak. Ano? Buntis ka? Opo. Diyos ko! At bigla na lang nawala si Fernan. Anak, Matapos ko sabihin ito sa kanya. ang hudas na yun! Niloko ka lamang pala. Kaya pala noong paman, mabigat na ang loob ko sa kanya. Dahil manloloko siya. Ano ka na ngayon, anak? Magiging dalawa ng anak mo na kailangan mong itaguyod. Hindi ko alam, Nay. Oh, Tawad po. anak, Ngayon mabibila tayo sa kahihiyan. Akala ko kasi
Si Fernan ang sasagip sa akin Oh. sa dinaranas kong kalungkutan dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Hindi pala. Lalo lang yung dinagdagan ang sugat ng puso ko. Oh. Huwag ka lang umiyak, anak, ha? Sasamahan ka namin sa pagharap sa problema mong yan. Maging matatag ka lamang sana. Nay, may dala akong gatas para sa pamangkin ko. Ito po. Malaking lata na yung binili ko para magtagal. Salamat, Emmy. Ay, malaking bagay ito, lalo na para sa mag-ina. Kumusta na po ba si Alisa? Ay, ayun. Madalas pa rin malungkot. Ayaw pa rin pasusuhin ng kanyang anak. Kawawa naman ng kapatid ko. Talagang hindi na pinalikan ng walang yan niyang nobyo. Dapat pala, hindi na lang siya nag-boyfriend. Anak, nag-aalala ko. Baka magkasakit ang kapatid mo dahil sa ginagawa niyang pagpapabaya sa kanyang sarili. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Alisa? Opo, Mang Samuel. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Aba, talagang kukunin ko ito. Kailangan namin ito dahil wala kaming anak ng aking asawa. Ay, teka, bibigyan kita ng pera para magamit mo sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Lola Swing, Lalo Karting, buti po nandito na kayo. Eh, bakit? Bakit, Jeje? May nangyari ba habang wala kami? Si Inay po kasi, lumabas po siya kanina, dala ang baby brother ko. O ngayon? Tapos nang bumalik siya, wala na si baby. Oh, Diyos ko! Eh, saan niya dinala ang bata? Tinanong ko nga po sa kanya yun eh. Pero hindi niya ako pinansin. Nagkalang siya sa kwarto niya. Kadig, mukhang hindi na normal ang anak natin. Lolo, kausapin niyo po si Inay para malaman natin kung nasan si baby. Nay. Anak, saan mo dinala ang aming apo? Sabihin mo sa amin. Natatakot po ako, Nay. Oh, Nag-aalala kung paano ko siya itataguyod. anak, Parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan mo nga siya dinala, anak? Kina Mang Samuel po. oh, Yun na kilala kong may kaya. Diyos ko. Pinagbili mo ang anak mo? Hindi ko po gustong gawin yun, Inay. Hindi ko gusto. Anak, Mahal ko, anak ko. May depression ho yung kapatid ko, Mang Samuel. Ayon ho sa doktor na sumuri sa kanya. Ba't naman siya nagkaroon ng ganun sakit? Pumanaw ang kanyang asawa. Labis niyang binamdam yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng lobyo. Eh, sumaya naman siya kahit sandali. Subalit, tinalikuran siya ng walang yang lalaking yun. Nang malaman na buntis siya. Kaya nga mula nung nagbago na yung pagkilos niya at pag-uugali. Kawawa naman pala siya. Hindi niya gusto ang ginawa niya pagbibenta sa inyo ng pamangking ko. Alam niyo ba mula nang gawin niya yon? Hindi na siya napanatag. Lagi iyak ng iyak.
Totoo yun. Samuel, pasensya na, ha? Pero, sana, ibalik na lang ninyo ang bata. Dala ko ang perang ibinigay mo kay Alisa. Ibinigay naman niya sa akin. Oy, sige. Sige. Ha? Ibabalik namin ang bata, pero hindi ko nakukunin ang pera. Ha? Bigay mo sa kanya yan. Gamitin na lang niya yun sa kanyang pagsisimula. Ay, ko. Maraming salamat po, Mang Samuel. Samuel? Pero sana, hayaan niyo kaming madalaw pa rin ng bata. Uy, ang gaganda naman itong mga stuffed toy na to, Alisa. At ang dami, di ba? Oo nga, inay. Ano ba gagawin mo sa mga ito? Ibebenta ko online. Sideline ko habang nagtatrabaho sa pabrika. Ay, okay yan, ha? Dagdag kita yan. Diyan ko ginamit yung perang itinulong sa akin ni Mang Samuel. Oh. Mabuti naman, anak. Dalawa na po ang anak ko ngayon. Kaya dapat, doble sipag na po ako, inay, ate. Naku, salamat naman. Ganyan ka na ngayon. Sinusunod ko yung mga sinabi ng tumingin sa akin na psychologist. Bakit? Anong sinabi? Sabi niya, do a lot of prayers. Makinig. O kaya manood ng mga comedy films and programs. At maging ng mga program na nagbibigay ng good vibes at positive thinking. Tama! Lahat yun. Pero ang pinakamahalaga sa mga iyan, yung do a lot of prayers. Dahil ang Diyos lang ang makatutulong sa atin. Tama. At makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Tama po, inay. Ang mga taong mahal natin ay kasangkapan lamang niya. Kaya hindi natin dapat iasa sa kanila ang ating kaligayahan. At nauunawaan ko na po ito ngayon. Mabuti na lang. Maunawain si Mang Samuel. Ibinalik sa akin ang aking anak. Dahil kung hindi, habang buhay kong pagsisisihan ng aking pagkakamali. Oh, eto na si Alisa. Oy, luto na spaghetti. Oh, kalaki naman itong dala mong cake, anak. May kasama rin po itong 2 kandila. Dahil 2 years old na po ngayon ang baby ko. At karami din lobo, ha? Babongga talaga ang birthday ng bunso nating apo, ha, Suling? Oo nga, Karding. Oh, baka naman wala ka ng pera dyan, anak. Oo nga. Meron po, inay. Lagi po ako nagtatabi Ay, para buti. sa future ng mga anak ko. Tama. Mainam yan. Dapat talagang paghandaan mo ang kinabukasan niya. Salamat po, itay. Inay, isa kayo sa mga dahilan kaya napagtagumpayan ko ang mahirap kong pinagdaanan. Sa Diyos mo hanapin ang hanap na kaligayahan at Kanya kang gagabayan upang ito'y matagpuan sa Kanyang panahon. Mga nagsigana, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko! Huwag kang magalit, Gretel. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hindi madali ang maging ina. Sa pagdadalang tao pa lamang ay may hirap ng pinagdaraanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gretel sa ating dunang sa kanyang panahon. O ano, Kayla? Masarap ba gawa ko? Oo, ate. Ang sarap mo talagang mag-bake ng cake. Nabusog ako, Talaga? Buti may time ka pa mag-bake. Oo naman. Wala naman akong pasok sa opisina pag weekend. Eh, hindi ka ba naman napagod? Alalahanin mo, dinadala mo ang first baby niyo ni Kuya Jason. Hindi naman. Nakakainip din naman yung walang ginagawa. Ay, sandali ha. Aayusin ko yung cake na dadalhin mo para sa asawa mo. Oh, bakit? Aray. Bakit, Ate Gretel? Ba't hawak mo yung puson mo? Sakit. Ang sakit ng puso ko, Kayla. Naku! Eh, bakit ganyan? Naku! Ate Gretel! May umagos na dugo sa hita mo! Ano ba yan? Ay, hindi! Ang baby ko! Ang baby ko! Gretel, kumusta na pakiramdam mo? Jason, wala na ang baby natin. Gretel, Wala na siya. huwag ka na umiyak. Talaga sigurong hindi siya para sa atin. Apat na taon tayo naghintay para magkaroon ng anak. Nung dumating naman siya, 4 na buwan pa lang siya sa tiyan ko. Iniwan na tayo agad. Nag-iingat naman ako Lahat ng bili ng doktor, sinusunod ko. Pati vitamin C, ko lahat. Alam ko yun. Pero tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib ang lahat. Maaring pagsubok lang ito sa ating dalawa. Ano bang bibilin mo dito sa mall, Kayla? Sinama mo pa ako. Wala ka namang ginagawa sa bahay niyo eh. Eh di samahan mo na ako. Malilibang ka na, matutulungan mo pa ako. Matutulungan? Paano? Na hindi mo pani sa laway ko. Ikaw talaga, oo. Saan nga ba tayo pupunta rito? May pupuntahan kasi kaming party ni Dom. Bibili ako ng damit para doon. Ibibili ko tuloy na pasalubong ang pamangkin mo. Ay, unahin na natin yung pagbili ng pasalubong sa pamangkin ko. Mas madali yun eh. Pag mamaya pa natin yun, bibilhin ako, baka makalimutan na natin. Dahil pagod na tayo sa katitingin ng damit mo. Oh, sige, tamang-tama. Narito naman tayo sa toy section. Ihahanap ko na siya ng bagong laruan. Ay, teka. Oh. Ang gaganda ng mga manika, oh. Baka may magustuhan dito si Shane. Oo nga. Ay, itong isang ito. Itong long hair. Magugustuhan ng anak ko to. Ito na ang bibiling ko. Ako naman, bibiliin ko tong mukhang baby. Dadaling ko sa amin. Talaga lang, ha? Oo. Ngayon ka pa maglalaro. Jason, hindi ka pa mag-overtime? Hindi, James. May lakad kami ni Gretel. May panonoorin kaming concert. With dinner na yon, siyempre. Kaya pala eh. Ano kaya pala? Nariyan ang misis mo. At nakaayos ng gusto, pero... Pero ano? Pare, nagtaka lang ako eh. Kasi nakaayos siya. Then, may karga siyang manika. Yun ba? Pinaglilibangan niya yun.
Nakatuwa niyang bilhin sa isang mall. Parang baby niya kung ituring eh. Siguro dahil sa nakunan siya sa first baby niyo. Kaya siguro ganun siya sa Manika. Hinahayaan ko na lang, pare. Para makalimutan niya ang lungkot at sakit. Pero pare, huwag ka sanang magalit ha. Baka hindi makabuti sa kanya ang ginagawa niya. Ha? Baka tuluyang masira ang isip niya. Jason, anak, Ma, kanina ka pa dito Tapos ka na rin magmerienda. Pero matamlay ka pa rin. May problema na naman ba kayo mag-asawa? Ma, hindi ko po alam kung masasabing problema nga ito eh. Bakit ba? Ano ba yon? Ang labis na pagkahilig sa manika ng manugang nyo. Mula po sa bahay namin, hanggang kahit saan kami magpunta, dala niyang manikang yun. Na parang anak namin kung ituring niya. Napuna ko rin yun nung dumalaw ako sa inyo parang ang hindi normal yon dahil sa edad at sa estado niya ngayon sa buhay. Pero dahil sa pinagdaanan niyo, iniisip kong baka naman inaaliw lamang niya ang kanyang sarili. Uy, nag-aalala ho ako eh. Sabi ng kaibigan ko, maaari daw masira ang isip ng asawa ko dahil doon. Ay, naisip ko rin yun ngayon, iho. Teka, ang mabuti pa, gawin niyo itong sasabihin ko. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko. Gretel, huwag kang magalit. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba yung iniisip niyo nasisiraan ako ng ulo? Alam mo, pinagdadaanan ko. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Palibasa, hindi ikaw nagbuntis, kaya ganyan ka. Nasaktan din ako. Dahil akong ama. Kung nangarap ka, ganun din ako. Pero ngayong wala ng anak natin, ikaw ang mas dapat kong alalahanin. Dahil ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Sana naman maunawaan mo ko. At huwag mong ikagalit ang gusto namin ni Mama. Alam mo, pare-pareho kayong may katwiran eh. Doktor? May katwiran sila na mag-alala. Dahil lahat ng bagay na sobra, nakakasama. Kahit na nga ang libangan. Katulad ng labis na pagkahilig mo sa manika. Ang sabi mo, tinatrato mo siya na parang baby mo. Opo, Dr. Franco. Doon sila nag-aalala. Posible kasing mas lumalim pa doon ang gawin mo. Pero may katwiran ka rin sa sinabi mong inaaliw mo lang ang sarili mo sa mga manika. Opo. May ilang nga kasing libangan ng manika. May kilala nga ako na may koleksyon pa nun eh. Kung ganun, wala po akong diferensya sa isip. Wala. Hindi naman dahil kumonsulta ang tao sa isang psychiatrist, may diferensya na sa isip. Sa ibang bansa nga, kumukonsulta sa psychiatrist ang mga negosyante doon. Stress reliever nila ang mga katulad namin. Doc Franco, pwede kayang magkaroon pa ng ibang libangan ng asawa ko? Oo naman. Yun talagang dapat mangyari. Ang muling magbukas ang kanyang mundo. Para hindi lang sa manika matuon ang kanyang pansin. At tamang-tama,
Dahil may isasuggest ako na puntahan ni Gretel. Doon, talagang kailangan ang mga katulad niya. Mga laruan na hindi na ginagamit ang pamangkin mo? Anong gagawin mo doon, Jason? Ma, dadalhin po namin sa orphanage na tinutulungan namin ni Gretel. Matutuwa ang mga bata doon kapag nagkaroon sila ng mga laruan. Ay, yun ba ang bagong libangan ngayon na manugang ko? Oho, yun ang iminungkahi ng psychiatrist na tumingin sa kanya. At mas nakabuti po, mas sumiglas siya. Maging ako po. Masaya ako malaman yan. Alala, sige. Sasabihin ko sa kapatid mong ihanda ang mga laruang hindi na ginagamit ang pamangkin mo. Oho. Maging yung mga damit at sapatos. Magpapadala rin ako ng pagkain para sa kanila. Salamat po, Mama. Ano ba ang good news mo sa akin, ate? Pinapunta mo pa ako dito. Kayla, Ano? buntis na uli ako. Talaga, ate? Oo. Naku, magkakababy na uli kayo ni Kuya. 2 months na akong buntis. Sabi ng doktor doon sa orphanage. Oh, bakit naman doon ka nagpatingin? Ay, hindi naman sadya yun. Nagkataon lang na nahilo ako habang nandun kami ni Kuya Jason mo. At yun na nga. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Ay, salamat naman. Feeling ko nga, hindi na ito mawawala sa amin na pagsubok lang talaga ng Diyos. Yung pagkawala ng aming first baby. At maaari din na kinasangkapan lang niya kayo para matulungan ang mga musmus na nangangailangan. An, handa na ba yung mga gatas tsaka yung vitamins na dadali natin? Nasa kotsinahan. Dala ko naman yung mga damit, sapatos at mga laruan para sa mga bata sa orphanage. Eh, yung mga pagkain. Okay na. Okay na. Dadaanan na lang natin kina Kayla. Ay, naku, tingnan mo, ang apo ko, ang saya. Kanina pa yung tawa ng tawa. Cute ni JR. Para bang natutuwa siya na sa orphanage gagawin ang kanyang first birthday? Oo nga, no. Ipagpapatuloy natin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Imumulat natin ito sa ating anak. Dahil sila ay bahagi ng buhay natin. Kung minsan nagiging dahilan ng pagsubok upang makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa, upang sila ay damayan sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutian, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wala na akong alam na isipin at gawin, Loren. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ng pagkawala ni Angel sa buhay mo. Hasan, hayop ka pa rin, Noel. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtatagal.
ng kaluluwa mo sa impyerno! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maghihilom ba kaya ang sugatang puso at isipan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loren sa ating dulang sa kanyang panahon. Angel, anak, alis na ako. Ngayon ang flight ko papuntang Singapore, di ba? O ano, hindi mo man lang bahahalikan at yayakapin ng mommy? No, Mom. I can't. Pero, bakit? Because I'm dead, Mom. Patay na po ko, di ba? Angel! Ah! Loren, anak! Narinig kitang sumisigaw, bakit? Si Angel ay, ang anak ko. Napanaginipan ko na naman ang anak ko. Nakausap ko si Angel. Buhay na buhay ang anak ko. Baka nakalimutan mo na namang uminom ng gamot mo. Kahit siguro lanakin ko lahat ng gamot na nasa botelyang yan, hindi na rin ako mapapakalma ng mga yan, Inay. Anak, kailangan mo sundin ang payo ng doktor para umayos ang pakiramdam mo, para gumaling ka. Hindi niyo ba ako naiintindihan, Inay? Ayokong gumaling. Dahil kapag gumaling ako, makakalimutan ko ng anak ko. At ayoko makakalimutan si Angel. Ayoko na. Ayoko. Ang ibig mong sabihin, mula nang dumating si Loren galing Singapore, hindi pa kayo nagkikita hanggang ngayon? Ha, Noel? Ay halos 5 buwan na ang nakararaan na. Hindi ko alam kung paano ko haharap kay Loren, Francis. Pero nang ilibing ang anak niyo, sandali, huwag mong sabihin. Hindi ako pumunta sa burol, maging sa libing ng aming anak. Ano? Natiis mo hindi makita ang anak mo sa kanyang huling sandali? Dahil galit na galit ako sa sarili ko, Francis. Ni ako, hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pagkamatay ng anak ko. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Ako at ang pagiging makasarili ko, ang pagiging wala kong kwentang ama. Anong kasalanan sa iyo, anak ko? Bakit mo siya pinatay? Hindi ko alam, ewan ko, magulong isip ko noon. Dahil nagbabanta si Noel, naiiwan ako. Madilim na madilim na ang isip ko noon. Hindi ko na rin nga alam kung paano ko naibuhos kay Angel yung kumukulong tubig doon sa kasirola na kinuha ko sa kalaan. Namahimasmasan ako sa ginawa ko. Nakita ko na lang, nangingisay na siya. Hindi bali sana kung sinuman na lang ang pinatay mo at pagkatapos nagpakamatay ka na rin. Para sa mga oras na ito, magkasama na kayo sa impyerno! Patawarin mo ako. Inaamin ko na wala ako sa katinuan ng mga sandaling yun. Hindi ko alam ang ginawa ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung sinadya. Hindi ko ginustong patayin ang anak mo. Masyado lang ako nabalisa sa pagbabanta pag-iwan sa akin ni Noel. Dahil mahal na mahal ko ang iyong asawa. Kahit na paulit-ulit ka pang humingi ng tawad, hindi mo na may mabalik ang buhay ng anak ko. Tulad ng buod na nadarama ko sa inyo ni Noel, na hindi na mawawala dito sa dibdib ko. At mula sa araw na ito, wala rin akong inaasam, kundi ang inyong mga kamatayan! Padalas, nakukonsensya rin ako sa pagkamatay ni Angel, Raul. Kung pinilit natin siyang kunin sa poder ni Noel, buhay pa sana ang ating apo. At kasama natin dito sa bahay, pati na ng mami niya.
Nakita mo naman ang tigas ng loob ni Noel noon, di ba? Ipinabarangay pa tayo. Para lang hindi tayo makalapit kay Angel. Dahil nga ang katuwiran niya, siyang ama. Kaya siya may karapatan sa kustodiya sa anak niya. Lahat ng pera ay pinadadala noon ni Loren mula sa pagtatrabaho sa Singapore. Winawaldas lang ng kirida niya. At naging pinakamasakit pa sa akin, nang itirapan niya sa bahay nila ni Loren yung babaeng yon. Nag-uwi lang pala siya ng isang mamamatay tao. Ang inaalala ko ngayon, si Loren. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan sa pagkawala ni Angel. Isipin pang lahat ng pagsisikap niya sa paghahanap buhay sa ibang bansa para sana sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kung ako ang tatanungin, dapat makulong din si Noel. Napakasama niyang ama. Hinayaan niyang patayin ang kirida niyang anak niya. Dapat mabulok din siya sa bilangguan, kagaya ng babae niya. Noel, buntis ako. Ano? Wala nang makulong ako, magulo na yung monthly period ko. Nagsusuka, may mga spotting pa ako. Hanggang hindi na ako datnan itong nakaraang buwan. Kaya nga para makasiguro ako, nagpatingin ako doon sa doktor. Dito sa klinik na koreksyonal. Baka naman stress ka lang dahil sa mga nangyari. Kaya nag-iiba-ibang timpla ng pakiramdam mo. Ano ka ba? Pagkatatlong buwan na nga ngayon, ayon sa bilang ng doktor dito. Bakit ba parang hindi mo matanggap? Dahil patong-patong ng problema ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang ang gusto ko nang magpakamatay para matakasan lang ang lahat ng ito. Ruel? Halika nga, sandali. Tingnan mo. Hindi ba si Noel yung nakatayong yun sa may poste sa kanto? Ang demonyo nga. Anong ginagawa rito ng hayop na yan? Noel, natatakot ako. Baka may masama siya minabala kay Loren dahil sa pagkakakulang na kinakasama niya. Subukin lang niyang gumawa ng masama para pulutin din siya sa kulungan. Huwag siyang pakasisiguro sa mga kilos niya. Ako lang makakatapat niya. Loren, sandali lang. Alam ko, suklam na suklam ka sa akin, pero parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Kung ang pag-uurong sa demanda ng kabit mo ang hihingin mo, kapwa-tawad tayo, Noel. Pinatay niya si Angel. Karumal-dumal ang ginawa niyang pagpatay sa anak ko. Buntis si Kelly. Parehong magulong buhay namin. Hindi ko alam kung anong gagawin sa bata sa sandaling maisilang na siya. Ngayon, pati bunga ng pagiging immoral mo, naduduwag kang panagutan? Wala ka pa rin kwentang ama, Noel. Nabubuhay ka lang sa mundong ito na humihinga, pero wala kang kwenta. Wala na akong alam na isipin at gawin. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ang pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asal hayop ka pa rin. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Nasusuklaman ako kay Noel. Pero naaawa naman ako sa sanggol. Lalo na namatay pala ang kanyang ina sa pagsisilang sa kanya sa kulungan. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, sadya bang binigyan tayo ng lakas ng Diyos para lang sagipin ang kahinaan ng iba, Nay? Siguro oo. Baka nga sa ganun paraan, mababalansin natin ang buhay.
mula sa masasakit na pangyayaring naganap. Nandito pa rin sa puso ko ang pagkapuot, Inay. Anak, Katulad ng sakit na ayaw pa rin mawala sa akin dibdib. Kahit pa sabihin ang mga nangyari ngayon, ang maaaring magbigay hustisya sa pagkamatay ng anak ko. nangako si Noel, magpapakalayo-layo na raw siya. Hindi na raw siya magpapakita sa atin. Bahagi raw yan na gagawin niyang paghahanap sa kanyang sarili at sa kanyang pagbabagong buhay. Mga pinagdaanan. Mahalagang matutuhan ang pagtanggap at pagharap sa walang katapusang daloy ng mga pagsubok sa buhay. Gayon din kung papaano ililigtas ang sarili mula sa pag-abalisa sa masasakit na karanasan sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlang at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang awang mo na. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ng anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Wag na wag mo akong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga ginagawa tayong desisyon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi natin alintana kung ano nga ba ang magiging bunga niyon hanggang dumating ang panahong pagsisisihan pala natin ang bagay na yun. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Maricel sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang laki na nandyan mo, Maricel. Kailan ka ba manganganak? Sa isang buwan na po, Lolo Pedro. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy mo pa ba ang kasunduan nyo ni Gardo? Yun nga po ang gumugulo sa isip ko. Parang gusto ko na po umatras sa usapan namin. Pero malaki na ang nagagastos niya sa iyo. Lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na, Apo, dahil nagiging pabigat na ako sa iyo. Lolo, hindi po kayo pabigat. Kayo po ang nag-alaga at kumupkup sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang alagaan ko. Lalong-lalo na ngayon na may sakit kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Patawarin mo ako, Maricel. Dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya nga po, ito na ang pagkakataon natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya mo bang tanggapin ang magiging kabayaran ng inaasam mong karangyaan? Yun nga po ang inaalala ko.
Para po kasing mabigat sa kalooban ko. Pero mukhang wala na po yata akong magagawa, kundi tuparin ang isang hindi kanais-nais na kasunduan. Marcel, sabik na ako sa pagsisilang ng anak mo. Kahit naman ako, sabik na rin. Ako lang ang may karapatang maging sabik. Cardo, huwag mo naman alisan ako ng karapatan dahil anak ko rin ito. Baka nakakalimutan mo. Ibinenta mo na ang iyong karapatan bilang isang ina. Alam ko yun. Pero kahit pa ilang beses mo balik na rin ang mundo, ako pa rin ang ina ng batang ito. At hindi mo na mababago pang katotohanan yan. Teka. Hindi ko na gustong tono ng pananalita mo, ha? Don't tell me. Umaatras ka sa kasunduan natin. Bakit, Gardo? Wala na ba akong karapatan magbago ng isip? Hindi ka na maaaring umatras sa usapan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang aking anak. Gardo, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Dharma, 2 linggo na lang. Ngayon pa ba naman ako magbabago ng isip? Eh, paano kung si Maricel yung magbago ng isip? Eh, magagawa ka ba? Hindi na pwedeng gawin nun. Kung kinakailangan gumamit ako ng dasyo na gagawin ko, mapasakin lang ang anak ko. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Yun mismong gagawin ko eh. Aampunin ko ang sarili kong anak. Bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol dito? Eh, kasi po ayaw ipaalam sa inyo ni Gardo dahil alam niya tututol kayo. Hindi talaga ako pabor sa ideyang yon. Saan niyo ba nakilala si Maricel? Dati po namin siyang kasambahay. Eh, hindi ko po alam na maiisip ni Gardo ang bagay na yun. Ayaw po kasi niya mag-ampon ng hindi niya kadugo. Kung hindi nga lang sana ako naging baog, o di mabibigyan ko ng anak si Gardo. Wala kang kasalanan, Lerma. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano yan, Mama? Mukhang nagdadalo ang isip na si Maricel. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Gusto ko siya makausap. Kung po pwede nga lang po sana, umatras ako. Pero malaki na po nagagastos ng anak ninyo. Naiintindihan kita dahil isa rin akong ina. At alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang anak. Yun na nga po eh. Iniisip ko pa lang na mawawalay sa akin ang anak ko. Nasasaktan na po ako. Eh di lalo na kapag nangyari na yun. Gusto mo ba talagang umatras sa usapan niyo ni Gardo? Bakit po? Matutulungan po ba ninyo ako? Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Basta, titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Pwede ba, Mama? Huwag na kayong makialam. Bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong kukontrahin niyo ako. Talagang hindi ako pabor doon. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong makialam. Dahil ako pa rin ang siyang masusunod. Ang cute naman itong anak ko. Ang pogi. Kapukha ko. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Marcel, malinaw ang usapan natin. Kaya kukunin kong anak ko sa lalong madaling panahon. Pwede bang huwag mo na ngayon? Huwag mo kong gaguhin, ha? Hindi ka na maaaring umatras. Parang awa mo na. Kunting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ang anak ko kahit 1 linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko.
Wag na wag mo kong gagaguhin dahil malilintikan ka sa akin. Hindi mo na lang sana dinala rito ang batang yan. Sana binigay mo na siya kay Gardo pagkalabas mo ng ospital. Gusto ko lang po siya makasama kahit si maikling panahon lang. Pero lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan dahil mapapamahal ka rin sa anak mo. Kung gusto mo siyang alagaan, edi, panindigan mo na lang. Huwag ka nang tumupad sa inyong kasunduan. Pero, paano po, Lolo? Paano pong gagawin ko? Tao po. Ba, may tao. Tao po. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ma'am Eloisa, kayo po pala. Tuloy po kayo. May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sige po. Ano po ba yun? Visit! Tinakbuhan ako ni Marcel. Hayaan mo na lamang siya. Dala niyang anak ko. Pagkatapos sasabihin niyong hayaan ko lang siya, Anak din niya yun. Kaya may karapatan din siya doon. basta hanapin ko siya. Susundan ko siya kahit sa impyerno pa siya magpunta. Hindi mo na siya masusundan. Dahil ako mismo ang nagpataka sa kanya. Ano? Binigyan ko siya ng isang malaking halaga para mamuhay ng tahimik kasamang anak at lolo niya. Nagawa niyo yun? Bakit, Mama? Bakit yun nagawa sa akin ito? May sapat akong dahilan kung bakit ko tinulungan si Maricel. Makinig ka sa aking sasabihin. Albert, ipangako mo sa akin na alagaan mo siyang mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil anak ko rin ito. Hindi ko siya pababayaan. Sana balang araw, hindi mo ipagkait sa kanya katotohanan. At pakilala mo ako sa kanya. Ayokong mangako. Pero titignan ko kung darating pa nga bang araw na yun. At siya nga pala. Naideposito ko na sa iyong bank account ang 1 milyong piso. Paano? Aalis na kami. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Alam mo ba kung gaano kabigat sa dibdib ang pangyayaring yun? Labis ko yung pinagsisihan. Kaya ayokong danasin ninyo ni Maricel. Kaya sana naman maunawaan mo ko kung bakit ko nagawa yun. Dapat lang na pinapainitan mo rito sa tabing dagat tuwing umaga yung anak mo. Makabubuti ito sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Eloisa. Pero, paano po kung masundan ako dito ni Gardo? Hindi ka na niya susundan. Sinabi ko sa kanya na halos pareho tayo ng naging sitwasyon. Naikwento ko naman yun sa'yo, di ba? Opo. Meron po pala akong gustong itanong. Ano yun? Saan po ba ninyo ginamit yung 1 milyong piso na naging kabayaran sa anak ninyo? Ginamit ko ang pera na binayad sa akin ni Albert upang makapagbagong buhay. Naging maayos naman at marangya ang buhay ko. At naging masaya rin ako sa piling ng aking naging asawa at mga anak. Pero sa kabila noon, nangungulila pa rin ako sa anak ko na nawalay sa akin. At maging hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kami magkikita.
Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko ipagkakait ang karapatan ni Gardo bilang ama. At ganoon din po ang karapatan ninyo bilang lola nitong anak ko. Maraming salamat, Iha. At huwag ka mag-alala. Dahil ituturing na rin kitang anak. Kapalit ang anak kong nawalay sa akin. Maraming salamat po. At umasa po kayo na aalagaan kong mabuti ang inyong apo. At sana po, maging masaya na rin si Gardo at Lerma sa piling ng batang kanilang aampunin. Ang isang anak ay biyayang mula sa Diyos, at ang ligayang dulot nito'y hindi mapapantayan ng kahit pag-aanong kalaking kayamanan. Kaya dapat lamang pahalagahan ng isang ina ang kanyang anak, upang lalo nating malaman ang kahulugan ng pagiging magulang sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.